Kaso nga, like I said, kung ang humahawak ay ang mismong kawatan, wala tayong magagawa kahit po i-amend natin yung Constitution. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Dito po sa Hi, proseso Admar. po ng pagbabudget ng ating gobyerno, mula doon sa proposal, mula sa executive, sa mga opisina ng gobyerno, hanggang dito sa paghimay sa Kongreso, sa Kamara, sa Senado. Meron pa po bang dapat na baguhin dito sa proseso sa nakikita nyo po para hindi po talaga or maiwasan or mapigilan po dito? Or meron ba kayong nahahanap din na butas or sapat yung nakatala sa dapat na maging proseso po ng pagbabudget ng pera ng taong bayan? Sir Admar, nasa Constitution naman yung sistema eh. Nakalagay na malinaw doon na kailangan backed up by receipts, no? Tsaka tuwing meron kang gagawing item, kailangan meron siyang kaakibat na revenue stream, no, na papasok. Nandun naman yung buong sistema. Ang nagkukulang na lang siguro ngayon, if I were to amend the Constitution, linawin na natin na kailangan ng liquidation. No, kasi yung liquidation, again, ang tagal ng issue niyan before ng campaign, years before the campaign, pinagsisigawan na natin yan. Kasi the sins of Congress are all rooted in the blurred, no? The blurred numbers. Ayaw nilang pag-usapan yung numero. So lagi na lang manggagaling, halimbawa sa pertinent agency, sa DBM, no? Merong mga matatalino na gumawa ng budget. May pinanggalingan na pera. Kumbaga may pasok, may labas. Napakalinaw. Tapos pagdating, bibigay mo sa mga, yung iba ganid, hindi naman lahat, no? Bibigay mo sa mga ganid na napaka-specific nakalagay, 1.317 billion, kunwari. Tapos biglang randomly sasabihin lang nila, o gawin nyo ng 3. Tapos wala nang tututol doon. Yun po yung mali. So, kailangan, after using it, i-liquidate nyo. Before making a budget, i-justify nyo. Ganun lang. Kaso nga, like I said, kung ang humahawak ay ang mismong kawatan, wala tayong magagawa kahit po i-amend natin yung Constitution.